pakita ko sa inyo. Dito medyo maliwaliwanag. Pakita ko sa inyo ito yung ibon na na-acquire niya sa akin. So, dalawa tong ibon na to, hen tsaka kak, nakuha niya sa akin. So, dati, nakiusap siya na pwede bang bumili ng ibon sa akin. Kasi nga, dito sa banda rito, hindi ako nag-out ng mga ibon. Kasi nga, ang nagiging dahilan ko, minsan nakakalaban ko pa sila sa karera, sa mga puling-puling. Kaya hindi talaga ako nag-out basta-basta ng mga ibon sa mga club na pinaglalaroan ko. Pero si Ricky, mabait yan. Magaling na fancier. So, pagdating ng derby, dati kami lagi yung sa derby. Kami lagi yung naglalaban dito sa pagkain mga North na race. So, umalis siya dun dito sa SJ. So, ako lahat yung nagdire-diretso dun sa SJ mula sprint pa sa ganun. So, ito yung ibon na na-acquire niya sa akin. Ayan. So, may lipad to sa akin. So, dahil nga mabait na tao, si Sir Ricky Elpa, binigyan ko talaga ng maayos din. Lahat naman kasi ng mga ibon na nilalabas ko, gusto ko maayos kasi nga gusto ko lahat sila manalo. Mabawi man lang yung mga pinambili ng kalapati sa akin. So, ganun yung laging iniisip ko na pagka nakakuha sa akin ng ibon, gusto ko manalo para yung at least yung pinambayad nila doon sa kalapati, mabawi man lang. So, kasi alam ko naman na yung pera hindi naman basta-basta kinikita, lalo yung mga simpleng fancier lang. So pinagtatrabahuhan yan. So dugot pawis para makaipon sila ng pampili ng kalapati para sa hobby natin na to. So ito, ang ibon na to, maganda to. Ayan. Katawan niya, Johnson to. Oh, maganda katawan. Apple body yan siya. Pinanalo ko rin to ng mga puling. May sa kasamaang palad, ito, tsaka yung isang pares niya na kak na Johnson din, ninakaw dito sa loob niya, sa breederan niya, ninakaw ng mga bata. Tapos nung naibalik, parang ito, tsaka yung isa, mukhang na yung isa, pinaglaruan, so namatay yung isa. So kaya nagdala tayo ng isang pamares uli dito, para meron siya uling pampares. So yan. Hindi ko na maipakita sa inyo isa dahil namatay na nga. So may mga anak siya dito na pinanlalaro niya. Mga GB lahat yung singsing. Nung unang pumunta ako sa kanya dito, dahil galing ako sa TOS, nagtos ako sa Bulacan, nakita ko siya rito. Meron nakita ako, alam ko dito lang ang bahay sa Ricky, pero hindi ko alam itong exact location na to. Merong nagpapalipad-lipad, may mga bandera. So nakita ko siya nga. So dinaanan ko, nakita ko yung mga anak ng mga ibon ko, tinuro niya sa akin yung mga GB na yan. So yan ang siningsing ko dyan, para kasi yan yung mga panglalaban ko sa puno. So hindi ko pa siya in-interview nun kasi parang feeling ko, wala pa naman na yung mga ibon, hindi pa talipad. So ngayon, nahilipad na, nag-champion sa first overall champion sa 3 club. So masayang-masaya ako. Guys, balik tayo balik tayo ng location kasi yung mga artist tayo dapat balik tayo ng location. So napunta kami kanina sa breeding. So yung sinasabi ni Sir Ricky, hindi na siya nagpupurga, hindi na siya nagpo-flushing kasi nga yung herbal, yung apple cider, bawang, so para ka na rin nag-flashing. So ako hindi na rin talaga ako, lagi ko sinasabi sa vlog ko, hindi na rin talaga ako gumagawa ng mga ganun-ganon. So kagaya ni Sir Ricky, pag nakita niyo yung mga ibon niya, ang kikinis, kondisyon, talagang wala lahat gamot-gamot, makikita niyo, yun lang. Grits lang yun nandun sa grits lang yun. So yun, mura nga sibuyas, sabi sibuyas sibuyas ako nung mura ako, sibuyas, bawang, yan naman ang laging natin. So pagkakasama mo nung bro, pag nagpares yun, okay na yun, ganun okay na lang yun. Diretso na yun. Wala ka nang sinusubo-subo. Wala, hindi na ako nag-vitamins mga sinusubong vitamins, wala na. Yung patuka mo bro, yung breeder mix, yan, breeder ka ba? Pag may nakain, may pellet. Nag-ano ko niya, nag-halo din ako. Anong pellet ginagawa? More plus. More plus, yung Thunderbird. Thunderbird. Yung ginagamit ng mga lahat. Pangbansang Pangbansang lahat, pati yung
ba? Pagkadating ng ibon, galing race, yun yung binibigay. Nagbibigay ka ba nun? Ay, hindi. Ano? Sneaky sa akin. Sneaky kasi social. May pambili na medyo mahal-mahalin. So, ako naman, kung walang sneak, kung walang Sap, saka sap. sneaky, yung sneaky, 4 plus na crumble yun di ba? Pellet. Pellet. Oh, yung pellet yung 4 plus eh. So ako, pwedeng Thunderbird na chick booster, basta sa madaling matunaw pag derby. So yun din maganda sa mga inakay, kasi pagka puro buto, parang nadudurog yung mga Kasi parang pag yung breeder din eh. Binibigay lalaspag no? Pero pagka may pellet o chick booster kayo binibigay, makikita niyo yung mga breeder niyo maganda, kahit ilang kasa pa, magaganda pa yung nila, yung mga inakay nila, pati sila, hindi sila durog no? Mas maganda magpabuka ng katawan eh. So yun lang yung binibigay niya. So pagka ilang days ka nagwawalay ng mga dati mga 28. Pero nung natutunan ko binobombet ko eh. Kasi mas mabilis. Mas mabilis. Saka yung breeder, hindi may laspag. So ilang kunyari, bombetin mo. Ilang days sila nun? Mga 2 weeks o 3, mga 10 days, gano'n? Mga 10 days, gano'n. Pero minsan hindi ko pa kagad inihiwalay. Pag alam ko medyo na talaga, saka ko pa lang sila iwawalay. Mas mabilis yung breeding. Tsaka hindi laspag yung mga magulang, Pag ginagawa ko rin yan. Pag naghahabol ka, madali mo kasi bisa kailangan mo ng mga YB, mga inakay agad. Kasi maraming sisisingan na, kagaya nito, maraming nilalaruan. So kailangan yung mga ibon healthy, tsaka yung mga breeder mo, hindi sila laspag. Kasi pagka ganyan sinutulungan, mabilis sila mag-itlog mabilis. Saka pwede mo lang agad iwalay. Yung breeder, madali na mag-itlog agad. Kasi pag nakita mo tumutuka na sila, winawalay mo na. Hindi pa nga eh. Kahit hindi pa tumutok ka. Kaya puro na lang sila. Tapos hintayin mo na lang sila. Kasi nga dahil binabombet mo, hintayin mo na lang sila na umidad sila sa tamang edad nila. Tutuka na sila ng usa. Pag naman tumutok ka rin, lalo pag may kasama na sila yung tumutok ka na, gumagana na rin, lalo pag nagugutom. So ako guys, ang ginagawa ko naman, pagka nakita ko na yung ibon, yung young bird na tumutuka na, so pwede ko nang iwala yon sa magulang. Kasi kakain yun agad. Pagka nagutom yun, ngayon, sanay na. Ngayon, hindi siya kakain dahil nga asahan niya pa yung magulang. Pero kinabukasan, pag kumain yan, kita mo, ang laki ng butsi niya, dahil nga gutom sila. So yun na yung dire-diretso na hindi malalaspag yung mga breeder ninyo. Pero yung pinaka-the best, kung hindi kaya nyo malaspag, 10 days, mag-bombet na kayo. Guys, anong ilalagay mo sa sa bombet, pang-bombet mo? Coyote. Tapos, booster. Yung baby stag. Baby stag. Manok. Yung nakapak. Kulay blue. Yun. So, yung hindi talaga. Tapos, yun, probiotic saka yun. Minsan nilagyan ko ng Picotrin. Vitamin, sinahaduan ko yung So guys, yung mga pag nagbombet kayo, lahat ng pwede nyong ilagay na mga kabuti dun sa inakay ninyo, ilagay nyo na. Kasi yun yung magiging pondo nila para dun pag akit sa flyer, malakas na sila. So pag umakit ba sa flyer slope, buto na? Basta basta dun pag tumuka sila, puro buto na yan. Yun. Basta natuto ng tumuka. So yun pag akit ng gaya ng ginagawa ko rin, pag akit nila sa flyer, puro buto na agad, tapos magbabitamins ka pang pag nasa flyer na. Wala na, kasi lang ako eh. Pag nagtimpla kasi ko ng pagkain, isang timplahan lang lahat. Kaya pag nag-vitamins ako dun sa lahat sila madadamay na. So yung ginagawa mo, bawang, di ba? Oo, lahat din yun. Basta yung pagkain ko kasi isa lang, breeder lang lahat. Kahit sa flyer. Breeder din? Breeder mix. Tapos pag nagtimpla ako, di ba, nag-mix ako nag-bider ako ng gamot. Lahat, para sa lahat na yun. Anong gamot yun? Yung... Picotrin niya. Picotrin lang naman. Picotrin. Guys, simpleng-simple. Picotrin at saka bawang, no? Oo, ayan. Bawang lang. Pipinuhin yan, di ba? Merong kaskasan yun, di ba? Tapos yun na yung pinaka-ano niya. So maganda talaga yung bawang sa katawan ng mga ibon din. So malayo sa sakit yung mga ibon. Tsaka makikita niyo sa balahibo makikita mo yung ano eh. Kasi isa meron ako dyan na yung garlic oil. So bawang pa rin yun. Bawang binder din. So pagkatapos ng paano ka nagtuturo sa kanila, bro?
Meron ako dyan viewing. Diyan ko sila inalagay. Pagka na ano ko dyan, mga ilang araw lang tapos gagawin ko, makapasukin sila, bubuksan ko na lang yung trapdoor. Kasi Bahala na direkta sila. yan eh. Oo. Malagahit, baba sila dyan. Bahala na sila. So, nung dumaan ako dito, nakita ko si Sir Ricky Elpa. Dumaan ako, galing ako, nagtos ako ng Bulacan din eh, kasi puro pulo. Malapit lang ako magtos, tamad ako magbiyahe. Nakita ko may naggaganong bandera pero hindi ko alam na siya. Pero alam ko, yung lugar ni Sir Ricky Elpa, dito lang. So nandun na ako, bumalik ako, tinignan ko. Kita ko siya yung nagpo-force line ng mga young bird na makukulit. Oo, mga tamad rumonda eh. Tamad rumonda. Sa pag-raging bro, sa pag-raging ng mga, kunyari, naturuan na yung mga ibon, paano mo sila pinagpaparaging ka ba ng matagal? Dati, nung nandun ako sa kabilang loop, nung ginagamit ko yun, nakapagpa-raging ako 1 hour sa umaga, sa hapon. Pagdating dito, tamad na yung mga ibon. Ay, mag-ranging na matagal. Yun ang problema ko ngayon. Kanya kasi nakita ko talagang bandera pula, gano'n meron. Yung ibon dito lang nakita ko, ayaw umalis eh. Kung alam bakit nung dito na sila, tamad na sila lumipad. Eh doon, samantalang doon, pag nagpa-ranging ako, pag sinaas ko yung bandera, hindi ko nagaganon. Paano pa kaya kung masipag yun? Kung masipag yun, masipag. First overall champion sa 3 club ngayon. Lampas na sa first. Kaya nga eto, bira akong paronda yun, kaya binubugbog ko na lang sila sa training eh. Sa training. So, kasi nga tamad yan lumipad. Eto na. Pagka nag-training ka ng, ilang ibon ba ilang months ba ibon bago mo training sa club? Kaso hindi ka, dati hindi naman tawa din ako mag-toss eh. Kaya nauubigo talaga ako sumakay kahit na siya bata. Eh, nitong nakaraan, nagtutos kami naman, may kasama ko, nagtutos kami, hindi rin kami tumagal eh. Kasi mahirap mag-toss. Ang hirap ang biyahe, no? Oo, mahirap. Kasi tiyaga talaga. Ako wala akong tiyaga mag-toss talaga bro eh. Kaya ang toss ko dati, Bukawi lang talaga. Tapos ngayon lang ako napunta dito sa banda rito, Angat. Yun na yung pinakamalayo na ata ako na-toss eh. Parang ganun. Meron kasi mag-toss na walang kasama. Tapos dami mong ibon, dami kong ibon sa likod, ang bigat. So, tapos yung mga basta sakay ka lang na sakay sa club. Yun. Pag may training, sinasakay ko. Walang absent yun. Wala nang absent. Walang absent. Yun naman yung sinasabi ko eh, di ba? Yung sinasabi ko lagi guys, pagka yung ibon nyo tamad na maglipad, ang pinaka i-training na lang ng i-training kasi yun lang yung time na mababatak sila magsalipad. Kasi nga para ka rin nagpa-raging naman eh. Kasi mahirap mag-ano kaya dyan, mag-force fly. Parang init. Nakabilad ka dyan sa bubong. Kasi open na open dito eh. Kaya inobdigo ko na talaga, puro sila suntong sa truck na. So, pagdating sa truck na ito, derby, sa mga yun pa rin ang pakain mo? Wala. Basta simula umpisa hanggang sa huli. Hindi ka na nagbabago? Hindi na. Wala na akong dinadagdag, walang binabawa. Ayun, basta puro ganun. Guys, pikot rin lang, tsaka bawang yun ha. Probiotic yun, araw-araw yun. Merong isang pansier nga, si Harley nga, yung yung ibon niya, yung nilipad niya. Hindi siya, wala siyang ginawa bro. Bawang lang talaga yung... Ewan ko, kung maniniwala sila sa akin, talaga hindi ako talaga yung gamot. Hindi nga. Dati talaga nung umpisa. Ako naniniwala. Maya. Nung umpisa talaga, kasi di ba nagtimpla rin ako ng gamot. Lahat ng mamahaling gamot yung ginagamit ko. Tapos nung nasubukan ko naman ganito, walang gamot-gamot. Okay lang, nananalo din naman eh, di ba? Alam ko nasubukan mo yung tingin ko nasubukan mo yung mga ibon mo na ginagamot mo, tsaka yung mga ibon mo na hindi mo ginagamot, pagkadating sa lipad, parang pakiramdam mo parehas lang eh. Kaya siguro... At saka yung basta batak sa ibon sa sa lipad. Talagang matibay din eh, kahit walang gamot. Please like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin!